Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin, o sa Shiburi, tingnan natin ang tao na nakakonect sa iyo. Kung sino man ito, pwedeng kapatid, magulang, karelasyon o ano. Pero tingnan natin ang kanyang feelings. Palagi naman natin itong ginagawa. O sa Shiburi lang. Pero let's do it. Feelings niya sa'yo, vice versa tayo, energy reading tayo ha, Leo ha. Anong nararamdaman niya sa'yo? Anong intention niya sa'yo? Action o behavior niya sa'yo? Anong nararamdaman mo sa tao na ito? At ang hindi mo alam o yung hidden ng relasyon na ito at syempre ang advice. Tao na nakakonect kay Leo. Sa mga gusto magpa-personal reading na handyan po sa description below o sa pinaka-YouTube ko ang aking link ng aking FB, ano. Check nyo na lang, dahil like sa like ko dyan sa video ng aking ano. I-check nyo para hindi kayo ma-scam din. Ano ang nararamdaman mo kay Leo? Tao na kakonect kay Leo, anong nararamdaman mo kay Leo? Vice versa. Okay, 8 of Wands. Single ka man, double ka man, triple ka man. Bago man ito, no? Yan. Tao na connect kay Leo, have 8 of Wands. Okay. When it comes sa nararamdaman niya sa iyo dito, alam mo yung point na gusto kanyang sa mga single ay sa single, syempre, maaring may nakakausap ka na, no? Pero maaring itong nakakausap mo, medyo matalino talaga siya. As in, meron siyang, alam niya kasi yung sasabihin niya. Alam na niya yung sasabihin niya. Kumbaga, maaring, hindi ko alam kung nababasa ka niya, pero as in, alam niya lahat ng sasabihin niya sa'yo. Alam niya paano ka, may mga times na nagsisinungaling siya, but there's a strategically, may strategy siya when it comes to talk pagdating sa'yo, no? So, may mga magkakarelasyon naman dyan, na walang third party, is ando naman yung pag-uusap, nararamdaman niya sa'yo, parang may mga sinasabi ka raw sa kanya, or may mga gusto ka atang sabihin sa kanya, vice versa, na maaring hindi mo matuloy-tuloy, or kinikimkim mo lang, pwedeng doon sa point, ano, or siya ito sa'yo, basta vice versa tayo, yun. Pero nararamdaman niya ganon. Nafe-feel niya yung mga gusto mong sabihin, pero hindi mo masabi, ganyan. Yun ang nakita ko sa kanya. Naramdaman niya, devaluing you. Nandun sa point na nakapokus siya sa'yo. Sa mga walang third party, focus siya sa'yo. As in, mayroon siyang objective or mayroon talaga siyang layunin pagdating sa iyo na they want happiness. They want to put effort pagdating sa'yo. Gusto niya talaga mag-effort talaga sa'yo. Yun. Gusto niya masaya ka, ganyan. Actually, no? Yun. Sa nakikita ko dito. Sa may mga third party, syempre, nararamdaman niya sa'yo is may mga times daw na siguro pag may sinasabi ka, siguro marami, hindi ko alam kung marami ka bang tanong sa kanya or ano, pero kasi siya yung tao na may mga sikreto talaga siya. At alam ko na alam mo naman din yon kasi bari ikaw yung third party or napasok ka sa third party or ikaw yung gumagawa ng third party. Kasi something hiding when it comes in this connection talaga. Ang sa tingin ko naman, parang nasabi na niya sa'yo or parang alam mo. Kasi ang dami mo ring matanong ka rin kasi na doon sa point na yun, ano, sa nakita ko sa'yo dito. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Anak, alis ka muna dyan. Tao na ako na kay Leo. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Anong intention? Vice versa tayo, energy reading. Intention niya sa'yo. Mukhang may sunog Ingat kayo ha sa sunog. Merong malaking sunog na magaganap. Nararamdaman niya, intention niya sa'yo. Intention niya sa'yo sa mga single dyan. Sa mga single dyan, intention niya sa'yo. Hindi niya alam, parang may gusto talaga siyang sabihin sa'yo. Intention niya kasi is to talk to you. Gusto kanya kausapin.
Yun na nakikita ko sa'yo. Gusto ko niya kausapin. May mga, ang nakikita ko lang dito ha, parang may bagay siya na hindi niya kayang sabihin sa'yo. Or either may tinatago siya, or mga bagay lang siya na hindi niya kaya. Kasi, siguro kasi dahil sa bago pa lang, ikaw ito or siya, vice versa tayo kasi this of energy reading. Parang may konti lang, medyo pag nagsasalita siya, medyo may limit, sasabihin niya lang yung gusto niya sabihin. Ganun, or ikaw. Sa may mga third party relationship naman, sa may mga third party relationship, intention niya sa'yo, actually, to betray. Tulad ng sinabi dito, to betray, syempre, nandun yung point na yun. Yun, intention niya sa'yo is, wala, it's more on self kasi ito eh. Alam mo yung point na napaka-very defensive nitong tao na to. No? Siguro pagka nagsalita ka o may mga pag-uusap when it comes sa inyo dalawa, napaka-very defensive niya. Alam mo yung point na, total sabi ko dito, di ba, na parang, hando talaga yung pagsisinungaling niya, hando yung pagmamanipulative ng tao na to, di ba? And then this time, nang nakikita ko rin sa kanya, handin yung very protective siya sa mga sasabihin niya, ganyan. Baka sarili at sakit itong tao na to, nandun siya sa point na yon. Yan. Hindi siya good energy actually. Kasi handun siya sa point na they betray you. Yun. Tsaka may boundary naman din siya sa'yo. Alam mo yung point na yun. Kumbaga, ang gusto niya kasi dito is intindihin mo siya or maintindihan mo siya. Ganon. Ako naman na jowa dito. Puta. Natadyakan na kita. Sabay ganun. O, kumbaga naman, baka naman ikaw talaga iniintindi mo siya. Alam mo, ikaw yung third party. O, di ba? O, ikaw, alam mo na may baka iniintindi mo talaga siya. Ganon. Well, kung wala naman kayong third party relationship, intention niya sa'yo is to hold you. Alam mo yung point na kapag may nanakit sa'yo, kapag may nagsabi sa'yo o nagsalita sa'yo ng hindi maganda, puprotektahan ka niya at dedepensahan ka niya. Yun, ito yung wala mga third party. Yun, and I want to hold you. Yun ang intention niya sa'yo. Yun. Sweet yarn. Ay, sa mga nagkahiwalay. Oh my God. Sa mga nagkahiwalay, dito sa nararamdam niya sa'yo, sa mga nagkahiwalay sorry ha, ako. Sa mga nagkakahiwalay, is dito sa point na to, is baka mag-text siya sa'yo. Kasi nandun siya sa point na may vice versa tayo, may coming text kasi ako na nakita or pakipag-usap. Yun, nagkakaroon siya ng kaplano to talk to you, to text sa'yo, ganyan. Yun ang nararamdaman niya sa'yo ha. Nararamdaman niya sa'yo is mahalaga ka pa rin sa kanya. As in, mahalaga ka pa rin sa kanya. Hinamatsyagan ka pa rin niya. Hindi ko alam in what way, in a social media, sa net, kung may ano yung meron ka, baka nagtatanong-tanong siya, ganyan. Minamatsyagan ka pa rin naman niya. No, kumbaga doon pa rin yung point na interesting pa rin naman siya sa'yo dito. Yun na nakita ko sa kanya, no. And then also, dito naman sa intention niya sa'yo, sa mga nagkahiwalay, intention niya sa'yo, to talk to you. Gusto niyang, kausapin ka, kasi gusto niyang depensahan yung sarili niya sa nangyari. Alam mo yung point na yun? And hindi ka pa rin niya, hanggang sa ngayon, hindi ka pa rin niya papakawalan. Kumbaga nandun pa rin siya sa point na siguro, kasi nga dito pa lang, minamatsyagan ka pa rin niya, di ba? O, tapos dito, gusto niyang depensahan o gusto niyang ipagtanggol yung sarili niya sa kaya kayo nagka hiwalay, may mga ganong sitwasyon. Ayaw ka pa niyang i-let go dito sa sitwasyon. Tingnan natin ang action and behavior niya sa'yo. Tao na ako connect kay Leo. Ano ang action and behavior mo kay Leo? Please show me. Action or behavior mo kay Leo. Tao na ako connect kay Leo. Vice versa, energy reading. Bulol. Kuya, mag-adjust kayo ha, kasi bulol ang atin nyo. Yung mga matagal na nanonood sa akin, kabisado na yung dila ko dito mga to. Okay, ang kanyang action or behavior sa'yo. Leon, itong tao na to, vice versa. Uy. Unahin natin sa mga nagkahiwalay Sa mga nagkahiwalay, ang action, behavior niya sa'yo, alam mo yung point na gusto niya kasi ng reunion. Or reunion. Gusto niya na getting together actually,
Yan, gusto niya ng getting together, nandun siya sa point of thinking na action and behavior niya kasi sa'yo. Alam mo yung point, nagkakaroon talaga. Tulad sabi ko, di ba may plano? Nagkakaroon siya ng plano. May mga bagong strategy siya actually. Sa nakita ko dito, medyo nagkaroon siya ng pagbabago when it comes sa pananaw sa kinabukasan nung nagkahiwalay kayo nitong taon na to. Gusto niya ng getting together dito sa nakikita ko sa kanya. Yun, gusto niya uli na mag-offer ng something pagdating sa iyo. Kasi parang ang sinasabi niya kasi dito is parang unfinished business. Parang nagkaroon siya ng unfinished business when it comes sa iyo. O, di ba? Kayo talaga. Pag si Leo, ano yun, hindi kayo makamove on. O, di ba, Leo? Iba talaga mga Leo. Yun na nakikita ko dito. Tsaka parang, alam mo yung point na yung mga nagkahiwalay na. Kasi actually niya, I want to offer niya. Gusto niya mag-offer sa'yo. Nandun yung thinking of offering. No? Yun na nakita ko. Gusto niya na getting together talaga. Yun. Alam mo yung point na parang magpapaamong tupa siya. Alam mo yung point na yun? Gano'n, nandun siya sa point na yun. Okay, sa mga single naman dyan. Sa mga single, action and behavior niya sa'yo, yun, nandun yung point na gusto niya mag-offer sa iyo ng something kasi sinasabi niya dito, you are my twin flame. Ganyan. Parang, alam mo yung point na naghihintay siya. Actually, naghihintay siya, no? Siguro naghihintay siya ng tamang panahon or maaaring hinihintay niya yung sagot mo, no? Sa mga single dyan, nato sa point na yun, naghihintay siya ng kasagutan when it comes in this connection. Sa mga in a third party relationship, behavior na action niya sa iyo, kasi sabi niya dito is maghintay ka lang. Kung ako naman ako yung jowa nito, nasipa ako na talaga sa mukha to. Diba yun? Sabi niya, maghintay ka lang. Para alam mo yung point na syempre, third party, di ba? Maghintay ka lang kapag pupuntahan kita. Pag kukontakin kita. Ganyan. They want to wait you. Maghintay ka lang. Ganun. Alam ba yung boyfriend nyo? Yun. Masaya daw siya when it comes to behavior. Masaya siya sa connection na ito. Gano'n. Kahit na minsan daw, nagkakaroon ng mga rejection situation. Hindi ko alam kung siya ay nagre-reject sa'yo or inire-reject mo siya. Mga gano'n. Halimbawa, magkita tayo o ganito, ganyan. O kaya nakakaroon kayo ng mga dissatisfaction, di ba? Yun. Yun na nakikita ko sa kanya. Sa mga walang third party relationship, action and behavior niya sa'yo is alam mo yung point na they want to reveal this connection fully. Yun na nakikita ko. Pero, sa ngayon kasi, hindi ko alam why, pero may napigtas na situation. Parang may kulang. Alam mo yung point na, pero gusto niyang maging super stable when it comes in this connection. Yun nakikita ko sa kanya. Gusto niya maging super stable itong connection na to. Yun nga lang, sa ngayon, may mga sitwasyon lang na medyo nai-stuck siya at hindi niya pa magawa-gawa yun. Yun ang sabi niya. Kaya, pwede bang maghintay ka lang, Leo? Hinahandle sa point na yun. Yun ang sabi niya. At least, di ba? Sa mga walang third party yan, ha? Yun. Dito tayo sa sa nararamdaman ni Leo, vice versa pa rin tayo. Leo, ano naman ang nararamdaman mo sa tao na ito? Ano naman ang nararamdaman mo sa tao na to? Vice versa, energy reading po tayo. We have the King of Pentacles, the Knight of Swords, and the Lovers, the Knight of Wands. Oh, talaga? Sino yung nasa barko? Okay. Nararamdaman mo, Leo? Ay, sa kanya, yes. Wala ko, nagkamali ako eh. Ano nararamdaman mo, Leo, sa tao na to? Okay, sa mga nagkahiwalay, okay? Nararamdaman mo sa kanya, alam mo yung point na talagang binigay mo yung suporta mo sa kanya. As in, maaring binigay mo full, maaring sa iba sa inyo, binigay mo talaga pati pera, pag-iintindi, o kaya hindi man sa pera, pag-iintindi talaga sobra, you're very supportive pagdating sa kanya, no? Nararamdaman mo sa kanya, sa mga nagkahiwalay dyan, parang na, alam mo yung point na,
sabi mo dito, minigay ko talaga yung effort ko pagdating sa connection. Inintindi ko siya ng sobra. Alam mo yung point na yun? Inintindi ko siya ng sobra. Uh, nagkaroon, ano yung marami kang pinagsisihan when it comes in this connection na handun ka sa point na yun, you know? Yun ang nakita ko. Nag-fail talaga yung connection. Na ang dami or nagkaroon ka talaga ng disappointment when it comes sa kanya. Lalo na pagka minsan nagkakausap siguro kayo, okay naman minsan siguro hindi, 'di ba? Na doon sa point na 'yun. Kaya nararamdaman mo sa kanya para nagsisisi ka na sinayang ko yung oras ko sa'yo, sinayang ko yung effort ko sa'yo, ganyan. Nandun ka sa point, o diba? My God, huwag mo nang intindihin to, Leo. Alam mo, you need to focus to yourself. Okay, kung kayo naman is single, ang nararamdaman mo sa kanya, nag-iisip ka talaga sa kanya. Okay naman, nang nakikita ko to, nag-iisip ka talaga kung siya talaga yung tao na to, maaring handun sa point na pinakikiramdaman mo talaga, kung siya yung soul connection mo, pwedeng handun sa point na yun, ano, sa nakikita ko dito. Kung talagang very supportive siya sa'yo, yun, nagkakaroon ka na pag-isolate with this connection. Kung kayo naman is a third-party relationship. So, may mga third-party relationship, is yun, nagsisisi ka na ganun din, parang doon sa mga nagkahiwalay, nagsisisi ka na ibinigay mo talaga yung effort mo talaga sa kanya, yung focus mo, ganyan, yung inisip mo na siya yung future mo, maybe sa iba, handun yung point na alam mo yung determination talaga when it comes in this connection, yun. Nararamdaman mo sa kanya, nakaka-disappoint siya, sabi mo, nakaka-disappoint siya na pinagsisisihan mo yung mga bagay-bagay dito sa connection na ito. Yun ang nakita ko. Yun. It's fail, kumbaga, no? Na doon sa point na yun. Parang alam mo yung point na, yung una okay kayo dito no? Parang at the end, iniwan ka niya sa ere. Sa mga walang third-party relationship, nararamdaman mo sa kanya, vice versa, anak, may pupo. Nararamdaman mo sa kanya, minsan may mga talaga, yung nararamdaman niya sa'yo is, ay sa mga may third party, siguro, yung iba baka kasi ikaw yung third party or ikaw yung gumawa ng third party. Para alam mo yung mga time na iba yung sinasabi niya. Sa kilos niya, maybe, parang nahandun sa point, no? Dito. Yun, ang nakita ko dito. And then, sa mga walang third party, nararamdaman mo sa akin, nagbibigay naman kamo siya ng nagbibigay talaga siya ng effort sa iyo. Kumbaga, parang nararamdaman mo siya yung lakas mo. Alam mo yung parang voltage 5 na pagkulang ang isa, mahina. Ganun. Yun nga lang, parang may ikinalulungkot ka sa kanya, hindi ko alam in what way, pero may lungkot ako nakikita when it comes in this connection, or maybe napapansin mo na parang may problema siya, nalulungkot siya, o may pinagdadaanan siya, yun, pwedeng nado sa point na yun. Yun ang nararamdaman mo. Minsan siguro, may mga time na, sa mga walang third wheel, siguro nararamdaman mo may mga time na iba yung sinasabi niya, o sa ginagawa niya, o kaya naman minsan nag-iisip ka kung totoo ba 'to sinasabi nito? Pwedeng nahadon ka sa point na 'yon, 'di ba? Pero at least nararamdaman mo sa kanya nagbibigay. Pero nagbibigay talaga siya ng effort sa'yo dito, as in. Siya yung lakas mo, kumbaga nahadon sa point. Alam mo yung, you know na this relationship is stable. Yun. Yan lang, parang may lungkot ako nakikita na situation. Ganun. Tingnan natin ang hidden secret or ang hindi mo alam sa connection na ito. Pwedeng vice versa to Ano ang hindi mo alam sa connection ito? Single man yan or hindi, double or ano man yan Anak, gumen. Dito natin. Ba yan, anak? Excuse me. Ang hindi mo alam, ay may advice pa pala tayo. Anak, dito tayo, may advice pa pala. Hindi mo alam sa connection ito. Ano ba yan? Vice versa, energy reading. Okay, ang hindi mo alam sa connection ito.
ito yung energy na nakuha ko. Alam mo, ito yung tao na napaka-very devoted. Ito yung tao na napaka-very devoted, honest, ganyan. And they want peace, kumbaga, dun sa point na yon. Alam mo yung point na mahaba yung pasensya, tapos ayaw niya, alam mo yung point na masaya sa meron siya ngayon eh. Masaya sa so ano yung meron siya ngayon or yung connection niya ngayon maybe sa iba. Kung single ka man or may mga connection na itong tao na to yon. Sa nakikita ko dito and hindi siya gano'n na nagmamadali. Itong tao na to. They want to make it slow to improve every step pagdating sa relationship ito. Kumbaga, maaring matagal na rin kayo nitong tao na to, no? Kumbaga, sa situation na ito is they want to support you, handun yung devotion, handun din yung patient, handun din yung want to improve more. Halimbawa, hindi, kasi may mga tao, di ba, ilang months pa lang kayo, magpakasal na tayo, siya hindi. Hindi siya ganon. They want to take slow. Slowly but surely, na doon siya sa point na yun. Halimbawa, slowly but surely, na okay na ako, stable ako, bago tayo magpakasal, o stable ako, okay ako, wala akong connection, clear lahat, ganon. Gusto niya, gusto niya maging perfect, tsaka nagbibigay talaga siya ng hard work and effort sa lahat ng aspeto ng buhay niya itong taon na ito. Yun na nakita ko dito. Kung halimbawa sa mga magkakarelasyon, di ba? Kung sa nagkahiwalay, itong taon na to is maaring matagal na rin kayo. Sa mga nagkahiwalay, itong taon na to magaling tumagpaamo ng tao. Alam niya kasi sasabihin niya. Tulad na nandito. As in, kung kayo naman is single, sa mga single, maaaring itong tao to kilala mo na talaga to, or maaaring kung hindi pa man, hindi siya magmamadali sa buhay. Ayaw niya magmadali sa buhay kasi tulad ng sabi ko, gusto niya maging stable yung situation bago ang lahat. Ganon, slowly but surely. Sa may mga third party relationship naman, andun yung point na oh my God, sa may mga third-party relationship. Sa may mga third-party relationship, yung hidden secret nito, kasi matagal na siyang ganito eh. Sa may mga third-party, matagal na siyang ganito. Maaring hindi pa ikaw yung karelasyon niya, or kung third-party ka, or may asawa na siya, or ano man yan, ganito na talaga yung niya, style niya. As in, matagal na niyang ginagawa to. Kung kayo naman in a relationship, vice versa, yun, devoted siya sa'yo. Ganyan. Kumbaga, doon sa point na napaka-very, yung iba sa inyo, nagkahiwala man kayo o hindi, napaka-very practical nung tao na ito. Sobrang practical. Practical, effort, hard work, action, talaga. Napaka-very committed nito when it comes sa connections sa nakita ko dito. And then, ayun nga, mapapansin mo kasi yung same routine pagdating dito sa connection na ito. Yan. Sa mga walang third party ba yung sinabi ko? Sa mga third party, yun. Sinabi ko na, di ba? Yun. Mabait, as in mabait. Itong tao na to, mabait to. As in mabait siya. Kumbaga doon yung sabi niya, masaya ako sa'yo, ganyan. Hanggat maaari, kung may mga bagay na need to recover, need to heal, gagawin ko. Ganun. Yun ang sabi niya. Tingnan natin ang advice. Advice niya sa'yo. Advice mo po, universe ko yan. Ayo, may ano ka, lotus. Ganda. Ay, ang ganda ng energy mo. Oh my God, lovers. Advice. Thank you po. Okay, when it comes sa advice. Sa advice, ang sinasabi niya dito sa iyo is, basta wag mo daw kakalimutan yung halaga mo sa buhay, no? Wag mo kakalimutan yung halaga mo sa buhay. Siyempre, kung gusto mo magsalita, to give an opinion, to give your advice,
o you need to speak out, gawin mo. No? Tsaka wag kang mahihintuan na i-pursue yung mga bagay na gusto mong i-pursue. That is the advice, ano. Tsaka sinasabi rin dito na basta kahit anong mangyari sa buhay mo, in a relationship man yan, or kung saang aspeto ng buhay mo, don't give up, kasi andun ka naman sa point na you giving your effort, tsaka nagtsatsaga at nagpupursige ka talaga. Ready to fight ka nga no? Alam mo yung kahit na mahirap pero pinagsikapan mo, nandun ka sa point na yon, ano? Kung ano daw yung mga bagay o sitwasyon na naiisip mo, gawin mo, actionan mo, be creative. Kailangan mo din ng mental clarity in some aspect of your life, kung saang aspeto ng buhay mo. Siyempre, you need to, kailangan mo rin kasi mag-footing a guard, no? Kumbaga nandun yung sa point na you need to put a guard sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa mga pakikipag-usap, sa pakipag-communication, sa mga salita mo, ganyan, o kaya is sa mga bagay-bagay na doon sa point na yun, ano, ang sinasabi dito. And syempre, love yourself. Love yourself, and then value yourself. And kung may mga bagay daw na kinakailangang i-let go or i-cut sa buhay, gawin. Yun ang sabi dito when it comes to advice. Basta pag-isipan mo palagi at palagi ka daw mag-ingat. Magsiyasat kang maigi, siyasatin mong maigi, lahat, no? Hanapan mo muna ng solusyon, ganito ba, ganyan ba, dapat ba, ano yung advantage, ano yung disadvantage, sa lahat. As in, kung kailangan mo daw ng gabay, mag-speak out ka lang daw sa tao na connected sa iyo. Yun ang sinasabi dito. And patient, mas habaan mo pa yung pasensya mo, no? Hanggat kaya mo, habaan mo yung pasensya mo. Yun ang sabi sa'yo. That is the advice. Forso lang kasi there's a victory and success na magaganap sa buhay mo. Ang nakikita ko dito, no? Kumbaga may mga mabibision ka rin kasi na situation, may mga good news, may mga happiness and fulfillment coming. Kung sa love to, may darating na love talaga. Baka may nakakausap na nga kayo no? Sa iba sa inyo. Yun, ang nakikita ko dito. Congrats, may abundance ka. Arigato naman, God bless.